Ano pong pangalan mo, kabayan? Ray. Matagal ka na po dito sa Canada? Ah, noong February lang. Ay ka lang, bago ka pa lang. Bago pa lang. So ikaw ay nagtatrabaho bilang isang Caregiver. caregiver din. Ang daming mga caregiver nga po nangangarap mag-Canada. So ikaw po ba ex-abroad o paano po nangyari? Saan ka po nag-apply? Nandun ako sa Pilipinas tapos sinabihan ako ng auntie ko na may hiring dito sa Canada tapos nag-apply ako online. Ibig sabihin yung auntie nyo, kilala po yung employer. Nagtatrabaho din siya sa Wales Home. Kasi po kayo ng company ngayon. Same kami ng company. Ang galing. Ibig sabihin online lang po yan. Saan niyo po nakita yung online application? May email siya. Binigay na email tapos nag-send na kami ng resume doon. So may agency po yan sa Pilipinas. Direct hiring. Direct hiring yun. Ano pong ano niya? Wales Home talaga. Ano I-search mo lang Wales Home tapos Wilson, Canada. sa Canada tapos kuhan mo lang yung sa careers. Careers. Makikita mo yung Ano doon? email doon. Kung may hiring ba or anong hiring nila. Ibig sabihin sir, may experience ka rin as caregiver? Hindi, nurse ako doon sa Pilipinas. Kaya malaking chance. Pero wala akong experience as caregiver. Pero registered nurse ka. Sa Pilipinas. Ayan, sa mga registered nurse sa Pilipinas, pwede pala kayo mag-caregiver dito sa Canada. Pwede. At saka ang kagandahan sir, pagdugtong mo dito, maraming opportunity. Pwede kang mag-nurse ulit, right? Mag-take ka pa ng Exam. So kayo ay direct, ano gusto nyo pong i-advise sa ating mga kababayan na nangangarap pumunta dito? Mag-apply lang online. Maghanap lang sila ng online. Tapos, Yung Wilson. Sa Wilson. Tapos may marami na rin po kayo mga Pinoy dyan. Marami na Pinoy. Marami na kayo. So ang iba po ay nag-apply din from Philippines. Ang iba. So hindi rin po talaga kailangan na ibang ex-abroad ka para mag-caregiver dito sa Canada. Hindi. Dito lang din ako na train nila. Nag-conduct din sila ng training naman dito. Dito sa Canada. So first timer abroad ka po? First time. First timer abroad as caregiver. Grabe, iba pumupunta pa ng Hong Kong kung saan mang lugar para mag-experience, para makarating na Canada. Pero kung ang bilis lang, first timer, tas caregiver ka pa dito na isa sa pinakamagandang trabaho. So ayun, so once again, para naman sa mga caregiver po, ano pong gusto nyong i-advise sa ating mga kababayan? Sa mga nurse. Pwede naman sila mag-apply dito. Opo. Marami namang opportunity dito. So much po, alam ko po na marami kayo na-inspire ng ating mga kababayan. Kaya, ayun, may gusto po kayo i-shout out na mapamili niyo po sa Pilipinas, kaibigan, may asawa po kayo. Nandito na yung asawa ko eh. Nakuha mo na agad. Nandito na. February ka pa lang. February. Sabay kasi kami nag-apply. Nag-caregiver din siya. Ang pala sa mga kababayan, pwede rin silang mag-apply din na sabay. Sabay kami nag-apply. Nurse din yung asawa mo. Nurse assistant siya. Nurse assistant siya sa Pilipinas. Tapos nag-apply kami ng caregiver dito sa Canada. Ibig sabihin wala talagang problema basta mayroon kang experience at related sa ina-apply mo. Related. Madali ka makakapag-Canada. Dali lang maka-apply. Pero may ginastos ba kayo dyan? Wellsom yung nag-sponsor sa amin. Wala po kahit mga medical po. Yung medical, siyempre. Yung medical lang din talaga. Pero no placement fee, no processing fee. Yung plane ticket sa amin na dahil pag-interview kasi sinabi na sa amin na hindi nila isasagot yung plane ticket. Pero yung nag-process ng papeles sila lang, nag-process lahat sa papeles. So dumaan po kayo sa agency sa Pilipinas o hindi na po? Diretso na po talaga? Dumaan na rin. Hindi ka kasi pwedeng direct hiring na rin eh. Ano po agency niyo po, kabayan? Orios. Basta Manpower Agency. Orios po, mga ganun. Ayun, pwede pala yun, galing. So ayun, thank you so much, kabayan. Alam ko na marami kayo na-inspire natin mga kababayan.